Mga padreng, kumusta po kayo? May dinala na naman dito, Keyway 125. Ang issue ng motor ni padreng, palyado at ayaw humila. So, try natin panda rin. At sa pagkakataong yung mga padreng, confirm natin ayaw ngang humila, patay natin, tsaka natin buksan muli. Tapos ang gawin natin dito mga padreng, tatry kong siyang sakyan. So para mapatunayan ko na talagang ayaw humila. So ayan o, palyado yung andar. So ang gawin ko, sasakyan ko siya, tapos sa medyo pasalunga, doon ko siya dadalin. So ibaba na muna natin, i-trust natin. Ayan o. At sa pagkakataong yung mga padreng ayaw humila, kumpirmado natin na parang kinakapos siya ng gasolina mga padreng. So yan, sinakyan ko na medyo pataas dito. So trinay ko siya, totally hindi makasalunga. Ayan o, medyo pataas yung semento. So ayaw talaga. So yan ang gagawin natin. At dahil bukas ng kanyang flarings, targetin na natin kagad yung kanyang ignition coil. Itong kanyang ignition coil, kapag maluwag tong parte na to, kalimitan ayaw din bumatak. So i-try natin. So sa pagkakataong yan, malinis naman. So pisilin na natin ang long nose para pag binalik natin mahigpit at walang naglulos. Tsaka natin pagkabalik yan, i-try natin kung magbabago yung andar. At sa pagkakataong yung mga padreng, ganun pa rin, palyado pa rin. So ang targetin naman natin dyan, nakasunod yung kanyang spark plug cap, yung high tension wire. Check natin kung corrosion. Kalimitan pag corrosion, kinakapos ng kuryente, dahilan kung bakit siya palyado. At kalimitan na ginagawa ko sa mga high tension wire para ma-expose natin yung tanso o yung solid na kuryente, pinuputulan ko yung dulo mga padreng. Paputulan na muna natin yung dulo para sure ball yung wala siyang corrosion. So tapos ibalik na natin yung kanyang spark plug cap, tapos i-try natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, kumpirmado naman natin, palyado pa rin. Ibig sabihin niyan, wala sa kuryente ang problema, wala sa compression ang problema. So ang gawin natin, tanggalin natin yung kanyang U-box at tatargetin na natin kaagad yung kanyang carburetor. At wala sa dalawa, compression, kuryente, wala doon, kundi nandito yan sa carburetor. At dito sa kanyang carburetor, kalimitan, eto pag maluwag dito sa may manifold, nahihirapang humigop ng gas. So ang gagawin ko, yan o, parang maluwag siya o. So hihigpitan na muna natin to. Ayan o, parang nakaangat siya, hindi nakasagad. Ayan o. O hihigpitan natin yan. Ayan, pumipihit siya ng maluwag o, mga boss.
So, higpitan natin yan, tapos try nating paandarin. So, yan, mahigpit na. O, try natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, ganun pa rin, palyado pa rin, wala sa manifold yung problema. So buksan natin dito yung kanyang diaphragm, kalimitan, pag may singaw po yan or butas. So ganun din, papalya-palya din at ayaw humila. So tanggalin na muna natin yung dalawang screw. Napaka-importante mga padreng na dapat may guide tayo o step by step talaga yung ating tirada para hindi natin hinuhulaan yan. So tanggalin na muna natin to at check natin kung may butas. So okay. Okay naman. Ayan. So sa pagkakataong yung mga padreng, walang problema yung kanyang diaphragm. So ibig sabihin dahil okay yung diaphragm, may minor naman, one click naman paandarin, ibig sabihin hindi barado yung carburetor. Ang isunod natin dyan yung kanyang mga hose, yung vacuum hose. Dapat ito walang mga singaw. Once po na may butas yan o may singaw, automatic po yan, palyado na po yan. So, i-check na muna natin tong kanyang mga hose. At dito sa kanyang vacuum hose, napansin ko may butas. Sa tingin nyo mga padreng, yan na kaya yung sira niyan? So, tulad nga na sinabi ko, pag may pagbutas yan, palyado, o kaya naman, hindi na natin mapapaandar yung motor. So, yan o, butas mga padreng. So, hindi na maganda yung kanyang mga hose. Pati rito sa bandang gitna. So, ang gawin natin dito, palitan natin yung hose. Ayan o. Butas na. So, magpapalit tayo nito. So, ito yung kakasa natin. Tsaka natin, pag nakasa yan, susubukan natin kung yan lang ba ang sira. Tapos, yung kanyang diaphragm, ibabalik na po natin yan. At susubukan na natin muli. So, ikasa na muna natin to. Mga padreng, kung nais mong magpagawa at tagabataan ka lamang, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. Pwede nyo rin pong i-Google Map para wala po kayong kaligaw. At kung may mga katanungan naman po kayo, pwede po kayong mag-message dito sa ating channel o kaya naman sa ating Facebook page. Sa abot ng aking makakaya, sasagutin natin yan. Mga padreng, sana mapalago pa natin yung ating channel at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So ayan na, nakabit na natin yung hose. So ibaba na rin natin yung bangko at itry na nating paandarin. Mga padreng, tinoubleshoot natin step by step yung kanyang ignition coil, masikip naman. Yung kanyang high tension wire nag-corrosion, kinat na natin. Tapos chinek natin yung kanyang carburetor, maluwag yun dun sa kanyang manifold, inigpitan na rin natin, palyado pa rin. Tapos chinek natin diaphragm, walang butas, good naman. Tapos yung hose, nagpalit tayo, may crack, so try natin. Paki-start mga idol. Dayo from Pagalanggang, Dinalpian, Bataan, Ronel Lagrisma, shout out. Dirit mo. Patay uli, patay. Start mo uli. Tsaka mo birit. Yeah, birit. Okay, ups ya. Anong masasabi mo, boss? Ayos? Ayos. Ayos daw. Ayan, anak ni yan. Ni Bong Revilla. Shout out sa mga Pagalanggang. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.